Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, case build-up sa mga pulis at artistang dawit sa missing sabongero sinimulan na. Presyo ng imported rice bababa na sa 43 peso per kilo ayon sa DA. DOH mahigpit na nagbabala laban sa paggamit ng mercury kontra kulam. Senador Lacson iminungkahing pagbawalan ang mga menor de edad na gumamit ng social media. Magna Carta for Barangay Health Workers sisiguraduhin ang pagpapatupad ng benepisyo ayon kay Congressman Asidre. Alex Yala, nagtapos na ang Wimbledon campaign. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, mahigpit na magbabala ang Department of Health o DOH laban sa umano'y gumagamit ng mercury kontra kulam o barang. Paalala ng DOH, ang mercury ay may dulot na panganib sa katawan, maging ito man ay paghawak, paglanghap at lalo na po sa pag-inom. Ang mercury ay nakakalasong kemikal na maaaring magdulot ng malubhang epekto sa ugat, kidney, utak o bato at iba pang organ sa katawan. Samantala, presyong panuntunan sa inangkat na bigas ibababa na ng DA sa 43 pesos kada kilo simula July 16. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sakop ng bagong MSRP ang 5% broken rice ang pinakakaraniwang konsumo ng mga Pilipino. Naantala ang orihinal na implementasyon na nakatakda sana noong July 1 dahil sa mataas na volatility sa pandaigdigang pamilihan dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ngunit dahil sa tumitibay na kondisyon sa pandaigdigang merkado, itutuloy na ang hakbang. Nagbigay ng pahayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR patungkol sa pagkabahala ng publiko sa kalidad ng mga isda na nakukuha sa Taal Lake. Ito ay matapos ang matumal na benta ng tawilis sa mga lokal na merkado. Matapos pumutok ang issue ng mga nawawalang sabongero na itinapon umano sa ang katawan sa lawa ng Taal. Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, walang basehan ang pagkakatakot ng publiko dahil ang tawilis o planktons ang kinakain kaya ligtas itong kainin ng mga tao. Sa kaugnay na balita, kasalukuyan ng umaandar ang case build-up para sa mga individual na sangkot sa pagkawala ng kontrobersyal na mga sabongero. Tunghayan ng ulat ni Princess Castro. Bunsod ng pagkakadawit ng ilang mga pulis at ng isang babaeng artista sa pagkawala ng 34 na sabongero noong 2021 ay patuloy ang pag-andar ng investigasyon sa naturang kaso. Sa panig ng Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP-IAS, sinimulan na nila ang case build-up laban sa mga pulis na sinasabing sangkot sa missing sabongero case. Ang impormasyon na ay kinumpirma ni PNP-IAS Inspector General Attorney Dodo Dulay kasunod ng pahayag ng isang saksi na nagsabing may mahigit 20 pulis na sangkot umano sa pagdukot at posibleng pagpaslang sa mga nawawalang sabongero. Kaugnay nito ay hinimok din ni Dulay ang mga pamilya ng mga biktima at iba pang testigo na makipag-ugnayan sa kanila para mabusisi ng maayos sa mga panibagong aligasyon. Samantala, nilinaw naman ni Dulay na hindi pa nakararating sa kanilang tanggapan ng opisyal na salaysay ni alias Totoy ang unang lumutang na testigo kamakailan. Bukod sa mga pulis ay may espekulasyon ding kumakalat sa social media na isang babaeng artista rin ang hinihinalang dawit sa kaso.
Dahil dito, ipinahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kasalukuyan ng kinukumpirma ng Department of Justice ang lahat ng mga impormasyong kanilang natanggap. Sumulat na rin ang DOJ sa pamahalaan ng Japan para humingi ng tulong sa isa sa gawang operasyon ng mga technical divers sa paghahanap ng mga labi ng nawawalang sabungero na inilibing sa Taal Lake sa Batangas. Plano rin ng kagawaran na gamitin ang remote operating vehicle mula Japan para magsagawa ng mas malalim na pagsisiyasat sa ilalim ng Taal Lake. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagpaalala ang Department of Energy o DOE na mag-ingat sa panganib na dulot ng short circuit o makuryente ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon sa DOE, panatilihing tuyo ang mga sasaksakan at kagamitang dekuryente kung maaari itong magdulot ng short circuit kung mababasa ang wire. Sa mga lugar naman na madaling bahain, pinapayuhang itaas lamang ang kagamitan upang hindi ito mabasa. Samantala, upang matugunan naman ang lumalalang problema sa trapiko, nagnanais ang MMDA na paigtingin ng traffic detection gamit ang artificial intelligence. Tunghayan ang buong ulat mula sa aking storya. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang mga pinakabagong teknolohiya at inobasyon para sa mas mabuting serbisyo publiko, ang Metro Manila Development Authority o MMDA ay nagnanais na paunlarin ang traffic detection gamit ang artificial intelligence o AI kasunod ng malaking pagbabago sa pamamahala ng trapiko sa pamamagitan ng adaptive signaling system nito. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, ang ahensya ay gustong gamitin ang inobasyong ito sa pamamagitan ng pagpalit mula sa ground loop detector patungo sa video detector. Sa pag-phase-in ng adaptive signaling system, ang inobasyong ito ay kumakatawan sa isang malaking hakbang tungo sa pagtiyak ng maayos na daloy ng trapiko, pagbabawas ng mga aksidente sa kalsada at pag-optimize ng kahusayan nito. Inaasahan ni Artes na may sasagawa ang inobasyong ito sa susunod na taon. Habang ang mga traffic signal system na may video detector ay hindi gaanong madaling masira ng mga roadworks, masamang panahon at pisikal na panghimasok, at may kakayahang kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga sasakyan tulad ng bilis, direksyon at mga numero ng plaka ng sasakyan. Kamakailan lang inalis na ng MMDA ang mga traffic light countdown timer sa 96 intersection sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila at pinalitan ng adaptive signaling system na gumagamit ng mga sensor. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mahigpit na pinag-iingat ngayon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang publiko laban sa naglipan ng illegal offshore gaming website. Ayon sa PAGCOR, gumagamit ang mga pekem gaming website ng PAGCOR logo at falsificated license. Kaya naman paghihikayat ng ahensya na manatiling mapagbantay at palaging i-verify kung lehitimo ang anumang gamit na website bago sumali. Tanging ang www.pagcor.ph lamang ang opisyal at lehitimong web link address ng ahensya. Susunod sa News Force. Panukalang 3-year college education inihain ni Senator Win Gatchalian. Dole, aprobado na ang 50 pesos na taas sahod sa NCR. Lea Salonga makakatanggap ng Walk of Fame star sa Hollywood. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.